Pumikit pa lang ako, ramdam ko na agad ang bigat at sakit ng ulo ko. Parang pinupukpok ng martilyo ang sentido ko habang unti-unti kong minumulat ang aking mga mata. Masyadong maliwanag ang liwanag ng araw na tumatago sa bintana, kaya napapikit ulit ako at mahinang umungol. Anong nangyari? Mahina kong bulong habang inaalala ang kagabi. Napasinghap ako nang maramdaman ang mainit at mabigat na bagay na nakadagan sa aking katawan. Anong kinanlaki ang mga mata ko at kinabahan habang pigil ang aking hininga. Napakurap-kurap ako at dahan-dahang lumingon sa gilid at ganun na lang ang gulat ko nang makita si Gray. Ang buong katawan niya ay nakapulupot sa akin. Ang isang hita nito ay nasa ibabaw ng aking bewang. At ang pinakamalala sa lahat, sapo-sapo ng kamay nito ang kaliwang dibdib ko. Mabilis akong napabalikwas at agad na nahagip ang unan. Lumuhod ako sa kama at pinaghahampas ko ng pinahahampas si Gray kahit himbing na himbing pa sa pagtulog. Manyak ka. Manyak! Manyak! Sigaw ko habang panay ang palo sa kanya. Gulantang itong napabangon, nagtataka at panay ang salag sa unan na inihahampas ko sa kanya. If! Aw! Wait, bakit ka ba nananakit? Litong sabi ni Gray. Magulo ang buhok nito at mumukat-mukat pa. Anong bakit ang pinagsasasabi dyan? Tuluyan nang nawala ang hangover ko dahil sa kanya. Bakit ka nasa kama ko? Pinagsamantalahan mo na naman akong manyak ka, bulyaw ko sa kanya habang patuloy sa paghampas ng unan. Inagaw ni Gray ang unan sa akin at inihagis sa malayo. Kukunin ko pa sana ang isa pero naunahan ako at itinapon din yun ni Gray. Wala akong ginawa sa'yo. Nakatulog lang ako dito, anito habang sinusuklay ng kamay ang sariling buhok na nagulo. Anong wala? Bakit nasa dead ko ang kanay mong manyak ka? Hindi ka na nakontento sa mga babae mo, pati ako mamanyakin mo pa, singhal ko sa kanya. Natigilan si Gray ay napatingin itong bigla sa kanyang kamay. Tapos ay biglang napasingha. Titingin sa akin, tapos titingin ulit sa kamay niya habang namimilog ang mga mata, saka nagsalita. Anong ginawa mo? Anitong parang gulat na gulat. Maging ako ay nagulat dahil sa naging reaksyon nito. Bakit nasa kamay ko ang dead mo? Sinasamantala mong tulog ako no, anito na parang siya pa ang biktima. Nagpanting ang tenga ko dahil sa sinabi nito, lalo na at nahuli ko ang patagong ngisi niya. Sa inis ko ay dinamba ko siya para sa bunutan pero isa pala yung malaking pagkakamali, dahil lang mapaibabaw ako sa kanya ay agad siya gumulong. Kaya sa isang iglap ay nagkapalit kami ng posisyon, nasa ilalim na niya ako ngayon. Hindi ko siya maitulak dahil hawak niya ang magkabila kong kamay. Huwag kang sisigaw kundi hahalikan kita. Yung tongi-tutongi, banta nito na parang nahulaan na agad ang sunod ko pa sanang gagawin. Natigilan ako dahil sa sinabi niya. Ayokong mangyari yun, hindi pa naman ako nagtutoothbrush. Baka maamoy niya ang hininga ko. Kaya kahit gusto ko pa siyang talakan ay itinikom ko na lang ang bibig ko. Ilang sandali rin kaming natahimik habang nakatingin siya sa akin. Nang maramdaman niyang hindi na ako manlalaban ay saka ito nagsalita, pero hawak pa rin niya ako sa magkabilang kamay. Walang nangyari, okay. Hindi ako kasing manyak ng iniisip mo. Yung nangyari sa cottage, lasing ako noon kaya di ko napigilan ang sarili ko nang i-display mo yung dibdib mo, panimula nito. Hindi ko alam kung anong sinasabi niya. Hindi naman ako makapagtanong dahil hindi ko magawang ibuka ang bibig ko. Lasing ka kagabi, kaya dito kita dinala sa kwarto ko para mabantayan ka. Matino utak ko kagabi kaya hindi kita pagsasamantalahan, paliwanag pa nito. Tinitingnan ko ang mukha niya at pinag-aaralan yun kung nagsasabi ba siya ng totoo. Kung may nangyari sa atin, siguradong hindi ka na makakabagon, anya at sumilay ang pilyong ngiti sa labi nito. Alis, mahina kong sabi. Bahagya ko nang maibuka ang bibig ko. Baka kasi maamoy niya ang hininga ko. What? Tanong nito, parang hindi narinig ang sinabi ko. Ibinaling ko ang mukha ko sa gilid ko at saka nagsalita ulit. Alis, sabi, medyo nilakasan ko na pero yung sinigurado akong hindi makakaabot sa kanya ang aking hininga. Mukhang narinig na niya ang sinabi ko dahil maingat itong umalis sa ibabaw ko. Nang maghiwalay kami ay nagmamadali akong bumaba ng kamay at kinuha ang unan at saka muli siyang pinaghahamapas habang nakatayo ako. Nasa kama pa rin kasi siya kaya alanganin ang pwesto niya. Wala itong nagawa kundi sa lagi na naman ang hampas ko. Ano na naman ba, reklamo nito? Itinigil ko na ang paghampas sa kanya dahil parang hindi naman siya nasasaktan.
Sinong nagpalit sa akin? Tanong ko sa kanya. Suot ko na kasi ang damit na pantulog ko na nasa bag ko. Huwag kang mag-alala, hindi naman kita't sinansingan, anito sa halip na sagutin ang tanong ko. Namilog ang mga mata ko dahil sa narinig. Kaya muli ko na naman siyang hinampas ng unan habang tinatalakan, pero mabilis niya yung hinablot at itinapon sa malayo. Nakakarami ka na ha. Ano bang ikinagagalit mo? Nakita ko ng lahat yan. Sinong gusto mong magpalit sa'yo? Ibang tao pa, anito. 0-0, kesa sa manyak na kagaya mo. Baka kung ano pang ginawa mo sa akin kagabi. Kung may nangyari sa atin, baka hindi ka na makalakad ngayon kagaya nung unang beses nating ginawa yun. Mayabang nasabi nito at saka tumayo. Napatawa na lang ako ng labas sa ilong. Sus, hindi ko nga naramdaman eh. Sumakay pa nga ako sa kalabaw ng kapitbahay namin pag-uwi ko, sabi ko sa kanya kahit hindi naman totoo. Narinig kong tumawa ito ng pilit at halatang napikon. Lihim akong nagdiwang nang makita ang itsura ng mukha niya. Yun pala ang kahinaan niya ha. Bigla tuloy akong napatawa. Pero biglang nanlaki ang mga mata ko at napaatras nang makita kong palapit siya at napakaseryos ng kanyang mukha. Kinakabahan ako sa itsura ni Gray ngayon. Inihanda ko na ang aking sarili sa kanyang pag-atake kung sakali. Naghahanap na agad ako ng pwede kong ihampas sa kanya. 3 katok mula sa labas ng pinto ang nakatawag ng atensyon naming dalawa. Lumingon si Gray sa pintuan saka nagsalita ng malakas. Yes, tanong nito sa kung sino mang nasa likod ng pintuan. Sir, bumaba na daw kayo para mag-almusal, sabi ni Madam. Naghihintay na po sila ni Ma'am Danica, tugon ng isang babae na sa palagay ko ay isa sa kanilang mga kasambahay. Saglit muna akong tinapunan ni Gray ng tingin bago tumalikod at naglakad palapit sa pintuan. Binuksan nito ng bahagya ang pinto at saka kinausap ang kasambahay. Manang, pakisabi kay Mom na nagmamadali kami. Sa labas na kami mag-aalmusal ng girlfriend ko, anito. Sinaraduhan nitong muli ang pintuan at humarap sa akin. Gutom na ako, hindi ba pwedeng kumain muna tayo bago tayo umalis? Sigurado akong masasarap ang pagkain niyo dito. Nang hihinayang nasabi ko, nawala na sa isip ko yung bangayan namin kanina nang makaramdam ako bigla ng gutom. Hindi mo gugustuhing makasabay ang dalawang yun, ani Gray at naglakad palapit sa walk-in closet. Relax na ito at mukhang nakalimutan na rin ang balak nitong pag-atake sa akin kanina. Good luck sa kanila, natatawa kong sabi habang binubuklat ang bag ko para kumuha ng damit na isusuot para sa pag-alis. Maligo ka na, para maihatid na kita sa Batangas, sabi nito bago buksan ang closet. Ganun nga ang ginawa ko. Ilang minuto pa ay lumabas na ako ng banyo dahil tapos na akong maligo at dun na rin ako nagpalit ng damit dahil alam kong nasa silid pa rin si Gray. Paglabas ko ng banyo ay nakaabang na ito habang nakaupo sa gilid ng kama. Napangisip pa nga ito nang makitang bihis na ako. Mukha kang manyak dyan, pairap kong sabi sa kanya. Tumawa lang ito sa katumayo para magtungo sa loob ng banyo. Ilang minuto rin ito sa loob at paglabas ay bihis na rin ito. Buong akala ko lalabas siyang nakatawel lang ang parteng ibaba ng katawan. Ganon kasi ang mga nababasa ko sa mga novels. Hindi naman pala totoo. Nang gayak na kaming pareho ay lumabas na kami ng silid. Hawak niya pareho ang kamay at bag ko habang bumababa kami ng hagdan. Tahimik lang ito samantalang ako naman ay manghang pinagmamasdan ang engrading mansion nila na sumisigaw ng karangyaan. Pagyapak namin sa ground floor ay dumaan kami sa malawak na receiving area kung saan mayroong eleganteng sofa set na mukhang mas mahal pa sa isang magarang sasakyan. Biglang tumunog ang cellphone ni Gray. Huminto muna ito at kinuha ang cellphone mula sa kanyang bulsa at mabilis niyang sinagot ang tawag. What? Ngayon na? Okay, sandali lang, anito at kitang-kita ko sa mukha niya ang inis. Pagkatapos niyang makipag-usap sa telepono ay bumaling siya sa akin. Wait for me here. May naiwan lang akong file sa kwarto ko. Kukunin ko lang sandali. Okay, kibit balikat akong tumango. Upo ka muna dyan, anito. Sumunod ako sa sinabi at naupo nga sa mamahaling sofa, habang si Gray naman ay nagmamadaling bumalik sa itaas para balikan ang sinasabi niyang file. Habang naghihintay ay tumingin ako sa paligid at namamangha ulit sa mga nakikita. Kaya naman pala baliwala lang kay Gray ang 4 milyon. Kung alam ko lang, mas malaki pa sana ang hiningi ko sa kanya.
Tahimik ang buong lugar dahil walang tao maliban sa ilang kasambahay na dumadaan paminsan-minsan. Ilang saglit pa ay may narinig akong mga hakbang na papalapit. Paglingon ko sa pinagmula ng tunog na yun ay nakita ko ang dalawang babae na parehong nakataas ang kilay ay nakatingin sa akin. Si my God pala ang yung mother ni Gray pala at yung magandang babae na Danica ang pangalan. Nakatingin sila pareho sa direksyon ko. Lumingon ako sa likod ko para masigurong ako nga ang tinitingnan nila. Nang wala naman akong ibang taong nakita ay saka ko lang nasiguro na ako nga ang sadya nila. Naglakad palapit sa akin si Mrs. Tuazon habang inaayos ang kanyang makintab na bracelet. Nang makalapit siya ay masinsinan niya akong tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Napakabata talaga, mahinang usal nito na narinig ko naman. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Hindi kita gusto para sa anak ko. Anito na ngayon ay normal na ang lakas ng pagsasalita. Tahimik lang akong nakatingin sa kanya. Masyadong malaki ang agwat ng edad niyo. Kung tutuusin, parang tito mo na siya, dagdag pa nito. Bigla tuloy akong napatawa dahil sa sinabi niya. May point ka po, pagsang-ayon ko sa kanya pero parang nagulat pa siya. Nawala naman ang atensyon ko sa kanya nang magsalita si Danica. I'm Danica, Yisa the way. Grace fiancé. Soon magiging asawa niya, may diin sa boses nito at walang balak na ibaba ang kilay. Tumayo ako at mumiti sa kanya. I'm Georgina. Gigi for short, tugon ko sabay abot ng kamay ko. Pero tiningnan lang niya yun kaya napakamot na lang ako ng ulo. Makikipagkilala tapos ayaw namang makipagkamay. TSA, wala rin palang manners ang isang ito. 1 million pesos. Narinig kong sabi ni Mrs. Tuazon kaya bigla akong napalingon sa kanya. 1 million pesos para layuan mo ang anak ko, anito. Tiningnan ko siya sa mukha ng buong pagtataka. Mukha naman siyang seryoso. May inilabas itong puting sobre at nakataas ang kilay na inabot sa akin. Kunot noo akong tumingin sa sobre at marahang tinanggap yun. Binuksan ako at nanghugutin ko ang laman at tumabad sa aking ang isang tseke. Binasa ko yun at ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang mabasa na 1 million pesos nga ang nakasulat dun. Seryoso nga talaga siya. Ano bang meron sa pamilyang ito at ang hilig nilang mamudmod ng pera? Walang pagdadalawang isip na pinunit ko yun sa harapan nila na ikinagulat nilang dalawa. 1 million. Kung sa tingin nila, makukuha nila ako sa 1 million nila, nagkakamali sila. Lumingalinga ako sa paligid. Ang yaman nila, 1 million lang. 2 million, sabi ko. Baka naman makalusot lang. Hindi nila ako makukuha sa 1 milyon, 2 milyon baka pa. Kitang-kita ko ang panlalaki ng kanilang mga mata. What? Hindi makapaniwalang tanong ng dalawa. Sabay na napanganga ang dalawa. Napahawak pa sa dibdib niya si Mrs. Tuazon na parang sasamaan na naman ng lasa. Oh and by God, anito na parang hindi makapaniwala sa narinig ayat na naman siya sa niya. Gusto mong gawing 2 milyon, lukot ang mukha ni Danica, habang nagtatanong na akala mo ay siya itong sinisingil ko. Tumitig si Mrs. Tuazon sa akin ng napakalalim at hindi makapaniwala. Marahan itong napailing bago muling nagsalita. Hindi nga ako nagkamali tungkol sayo. Mukhang pera ka nga tala, 4 milyon putol ko sa sasabihin niya. What? Bulalas ni Danica na napataas ang tono. No, malakas at mariing protesta ni Mrs. Tuazon. 6 milyon, sabi ko, kaya lalong nanggigil si Danica at mataray itong nagsalita. Hindi ka lang pala malandi, 8 milyon, ako ulit. Oh if by God, you're insan, hindi makapaniwalang usal muli ng tigi ng 10 mil, okay. 8 milyon, putol sa akin ni Danica. Nang lingunin ko siya ay parang kagagaling lang nito sa marathon dahil habol ang kanyang hininga. Namilog ang mga mata ko dahil sa sinabi nito at hindi makapaniwala. Hindi ko akalaing kakagatin niya ang sinabi ko. Let's give her what she wants para lubayan na niya ang fiancé ko. Gulat na napatingin si Mrs. Tuazon at hinarap nito si Danica. Are you sure, Danny? Yes, tita. Please give her 8 million now. Let's just split the money, ani Danica sa ginang. Alinlangan man ay nakita kong humugot ng ballpen si Mrs. Tuazon at muling nagsulat sa kanyang checkbook. Pagkuway ipinakita yun kay Danica. Kinuha naman ito yun. Habang nag-uusap ang dalawa ay napapailing na lang ako.
Hindi ako makapaniwala sa napapanood ko, wag nilang sabihin na ganito ko lang sila kadaling mahihinga ng pera. Heist, maganda lang pala sila. There. 8 million, kunin mo at umalis ka na, mariing ani Danica sabay abot sa akin ng tseke. Tinanggap ko yun at binasa. Napangiti ako, mukhang sobra na ito sa kailangan ko. Nagtataka ako kung paano naging mayaman ang mga ito kung ganito sila tanga. Sayang, ang gaganda pa naman nila, sa bagay hindi nga pala nabibili ang utak. Hindi ko tuloy mapigilang matawa. Unang-una, hindi naman kami ni Gray. Hindi muna sila nagsagawa ng fact-checking bago magbitaw ng malaking halaga. Pangalawa, may sinabi ba akong pumapayag ako sa gusto nila? Nagbitaw lang naman ako ng numbers, ibinigay nanan agad nila. Naiiling kong itinupi ang tseke at saka isinilid yun sa loob ng aking bag, pagkatapos ay humarap sa kanila. Thanks Lola, thanks Tita, sabi ko sa kanilang dalawa. What, duet pa sila? Nagpapasalamat lang po ako sa mother and sa fiancé ng tito ko, sabi ko at matamis na ngumiti sa kanila. Gigi, let's go, boses ni Gray mula sa likuran, kadarating lang. Sabay-sabay kaming napalingon sa kanya. May problema ba? Tanong nito sa akin. Napansin siguro niya ang matatalim na tingin sa akin ng dalawa. This is Ridey Ciulis, son. She's crazy. I can't believe nakipagrelasyon ka sa babaeng pera lang ang habol sayo. Galit na wika ni Mrs. Tuazon. Parang walang narinig si Gray at hinalikan lang ang ina sa pisngi nito. We need to go mom, nagmamadali ako. Kailangan ko pa siyang ihatid, anito sabay hawak sa kamay ko. Dinampot nito ang bag ko at naglakad na, kaya napasunod na narnan ako sa kanya. Pinasakay muna niya ako sa sasakyan saka ito umikot sa unahan, halatang nagmamadali. Mabilis itong nakapasok at agad na pinatakbo ang sasakyan. Ano bang pinag-uusapan niyo kanina at mukhang napakaseryoso niyo? Inaway ka ba nila? Takang tanong ni Gray habang nagmamaneho ito. Umiling ako. Wala, nagpapasalamat lang naman ako sa kanila, sagot ko na ikinakunot ng noo niya. Anong nagpasalamat? Takang tanong nito. Binigyan nila ako ng 8 million para layuan ka, sabi ko sabay tawa. Bigla siyang napapreno at kung wala lang akong suot na seatbelt, malamang sumubsob na ako sa unahan. What? Gulat na sabi nito na medyo napalakas pa. Sasagot pa sana ako nang may sasakyang bumusina sa likuran namin, kaya muli niyang pinatakbo ang sasakyan, pero ang mukha nito ay hindi pa rin maipinta. What did you just say? Muling tanong nito habang nagdi-drive. Dinukot ko ang bag ko at inabot sa kanya ang tseke. Hindi niya ito kinuha, basta binasa lang. I can't believe this, usa nito, halata sa boses na hindi makapaniwala. Sinigundahan ko naman siya. Lal na ako. Basta na lang sila nagbigay nito, kahit wala kaming kontratang pinirmahan, tumatawa pang sabi ko. At tinanggap mo naman, seryoso nitong tanong. Tumango-tango ako habang ibinabalik ang tseke sa loob ng bag. Naging pula ang traffic light kaya ihininto muna ni Gray ang sasakyan. Kita ko sa sulok ng aking mga mata nang humarap siya sa akin. Tapos narinig ko siyang nagbuntong hininga. So, okay lang sayo, mahinang tanong nito. Ang alin, ganting tanong ko. Nalayuan ako, anito kaya napalingon tuloy ako sa kanya. Sinalubong ko ang tingin niya habang naniningkit ang aking mga mata. Bakit, may pinirmahan ba ako? Nangingiting sabi ko habang nakatingin sa kanya. Saglit siyang natahimik, at mula sa seryosong mukha ay unti-unting umangat ang isang sulok ng labi nito, hindi rin maikukubli ang ngiting sumilay sa kanyang mga mata. Sabihin mo lang, isusoli ko, sabi ko sa kanya. Umiling ito sa kamalalim na tumingin sa akin. Kung nasayo na, bakit pakakawalan mo pa, anito? Nagpalit ng kulay ang traffic light kaya muling pinasibat ni Gray ang sasakyan. Masayang naglalaro ang 4 na bata ngayon dito sa bahay namin. Ang 3 anak ni Ate Mucha na sina Lucky 7 years old, si Isabella 6 years old, si Kyle 4, at ang bunso nitong si Jacob na ilang buwan lang ang tanda kay Andrea na siyang pinakabata sa kanilang lahat at pinakaiyakin din. Birthday ngayon ni Inay kaya narito sila, bumibisita. Bukas pa ang balik nila sa Manila. Sina Ate Mucha naman ay may sariling bahay malapit lang sa amin. Samantalang sina Kuya Andrew ay dito sa bahay ni na Itay matutulog ngayong gabi, sa dating kwarto ni Ate.
May plano na rin silang magpatayo ng sarili nilang bahay sa bakanting lot na katabi ng bahay namin para dun na lang sila tutuloy kapag bumibisita sila dito. May balak na kasi silang sundan si Andrea, kaya kakailanganin nila ng ekstrang kwarto kung sakali. Wala namang bonggang handaan para sa birthday ni ina dahil yun din ang gustong mangyari ng aking ina. Ganito naman talaga siya mag-birthday kahit noon pa. Simpleng salo lang ang gusto niyang gawin ngayon, ang mahalaga para sa kanya ay makita ang mga apo niya. Speaking of mga apsero, wala nang ibang ginawa ang mga batang ito, kundi ang maghapong maghahabulan dito sa loob ng bahay namin at panay ang iritan kaya naman napakaingay talaga ngayon. Kahit nga kanina na nasa labas ako ay dinig na dinig ko pa rin ang ingay nila. Ingay na masarap sa tenga. Mas sumisigla talaga dito sa bahay kapag narito ang mga bata. Tatlo kami ni na Ate Tintin at Ate Mucha na naiwan dito sa kusina. Nasa labas ang mga asawa nila, kasama ni Itay at siguradong ipinagmamayabang na naman ang dalawa sa mga kababaryo namin. Nakaupo kami sa kusina nang marinig naming umiirit si Isabela, papasok dito sa kusina. Mabilis ang takbo nito palapit kay Ate Mucha na parang hinahabol ng leon. "Mommy, can you please hide my doll? Kuya is going to throw it away." Anito, mahigpit na yumakap at sumubsob sa tiyan ng ina. Huminto si Ate Mucha sa pagkain at napahawak sa anak. Siya namang pasok ni Luke na masama ang tingin sa nakababatang kapatid. "Look, he's here," sabi ni Isabela, itinuturo ang kuya niya habang nakayakap pa rin sa ina. "Ano na naman ang pinag-aawayan nyo?" tanong ni Ate Mucha, sa panganay niya nakatingin. Hindi nagsalita si Luke, basta lang ito nakatingin ng malalim sa kapatid. Kuhang-kuha nito hindi lang ang mukha, kundi pati na rin kung paano kumilos at tumingin ang kanyang amang si Kuya Drake na nonchalant din kagaya nito. Nakakatawang panoorin ang magkapatid dahil para akong tumitingin sa mini version ni na Kuya Drake at Ate Mucha. Dahil itong si Isabela ay kasing pilya din ng kanyang ina, na sobrahan galang ang batang ito sa kadaldalan. Kung magkaedad lang siguro si na Kuya Drake at Ate Mucha nung mga bata pa sila, baka palagi ring magkaaway ang dalawa. "I was just telling Lola's friends that Kuya has lots of girlfriends in school." Ang madaldal na si Isabela na ang sumagot. "That's not true." Sa wakas ay nagsalita na rin si Luke. Napangiti tuloy ako sa usapan ng magkapatid na ito. "Bakit mo naman nasabing maraming girlfriend ang kuya mo?" Curious na tanong ko. "Tita, because he has lots of love letters in his bags from different girls," kwento pa ni Isabela. Lalong nainis si Luke at pikon na umalis. "Isabela, pinakialaman mo na naman ang gamit ng kuya mo," tanong ni Ate Mucha sa kanyang anak. Biglang natahimik si Isabela at yumuko habang nilaro-laro ang hawak niyang manika, halatang halata na guilty ito. "Puntahan mo ang kuya mo at magsorry ka, or grounded ka mamaya," utos ni Ate Mucha. Namilog ang mga mata ni Isabela. Napalitan ng pag-aalala ang mukha nito at mabilis na tumalima sa kalumabas ng kusina para sundan ang kapatid. Nang makaalis na ito ay saka pa lang kami nagtawa ng tatlo. Marami kasing may crush kay Luke na classmates niya. Itong si Isabela naman, ikukwento pa sa mga biyenan ko na marami daw girlfriends ang kuya niya. Pikon na pikon naman yung isa. Mabuti na lang at pinagpapasensyahan siya ni Luke, pero hindi rin niya maiwasang mainis minsan sa kapatid niya. Ang galing kasing gumawa ng kwento ni Isabela, pagkukwento ni Ate Mucha. "Bata pa, Marits na," natatawa kong sabi. "Parang ikaw," sabay na sabi ng dalawa, sina Ate Tintin at Ate Mucha. Tumaas ang kilay ko. Kailan naman ako naging marites, pairap kong sabi pero pinagtawanan lang ako ng dalawa. Hindi ko sila pinansin at lumabas na lang ako ng kusina para pakainin si String Bean. Nang matapos ay bumalik na ulit ako sa kusina. Pagkapasok ko pa lang ay narinig ko na agad ang boses ni Inay. "Are na ang buko juice mo. Maghugas ka muna ng kamay bago ka humawak kung saan-saan at baka maglasang ahas paaring juice," utos niya sa akin habang busy ito sa paghalo ng buko juice sa pitzel. "Opo," tugon ko at nagdiretso ako sa lababo para maghugasan ng kamay. Nagtungo muna saglit si Inay sa terrace para tingnan kung nakabalik na ba sina Itay. "Kadiri naman yung hobby no, Gigi. Wala ka na bang ibang pwedeng alagaan kesa sa alaga ng ahas na yon?" puna ni Ate Tintin. "Baby ko kaya yon, ako ang nag-rescue dun. Saka malinis si String Bean no. Mas malinis pa yun kesa sa ahas ng asawa no," sagot ko habang nagsasabo ng kamay.
Yang bunganga mo, singhal ni ate. Nakalapit na pala ito sa akin nang hindi ko namamalayan at agad na sinundot ang tenga ko, kaya nakiliti ako. Aw, daing ko kahit di naman ako nasaktan. Lambingan lang namin ito ni ate. Kadalaga mong tao, kung magsalita ka talo mo pa ang may asawa. Palibhasa nakakita ka na, sabi pa ni ate. Umasim bigla ang mukha ko dahil sa sinabi niya. Nako, hindi lang basta nakita ni Gigi ang ahas na yun. Nahawakan at natuklaw pa, tudyo ni ate Mucha. Kokontrahin ko pa sana siya nang marinig ko ang boses ni inay. Ano, natuklaw ka ng ahas? Gulat na tanong ni inay na kapapasok lang ng kusina at narinig yung pinag-uusapan namin. Natigilan tuloy si ate Mucha at natutop ang bibig nang makita si inay at basta na lang nag-isip ng isasagot. May ahas po kasi sa hospital, palusot niya kay inay. Bali-balita nga sa hospital, anaconda daw dugtong pa ni ate Tintin na nakakalokong ngumiti. Gusto kong pasakan ang bibig niya dahil mas pinalalala pa niya ang sitwasyon. May ahas sa hospital ni na Andrew, gulat na tanong ni inay. Nagtawanan ang mag-best friend dahil sa tanong ni inay na walang kamalay-malay sa totoong pinag-uusapan. Nagpapatuyo na ako ng kamay at matalim ko silang tiningnan na maihalong pagbabanta. Opo nay, ang daming ang nurse na natuklaw sabi pa ni ate Tintin. Abay delikado yun, balit hindi hinuhuli, nag-aalalang ani inay. Paano hulihin pagkalaki ho, ani ate na tumatawa. Umirap si inay na parang hindi naniniwala lalo na at tumawa pa ang dalawa. Paano naman nagkaahas sa ospital na yun? Mukha namang malinis dun nung dumalaw kami, tanong ulit ni inay, nagsisimula na itong magsaing ngayon. Kay Gray pong ahas yun, alaga niya. Malikot ho kasi, kaya minsan nakakawala, sabi ni ate Tinti na pigil ang tawa. Nanlaki ang mga nata ni inay, paniwalang paniwala sa kalokohan ni ate Tintin. Kay Gray baka mo? Yung manliligaw ni Gigi, tanong nito. Tumango si ate. Abat may ahas din pala ang doktor na yun, hindi naman nababanggit sa akin. Magkakasundo nga sila na rin kapatid mo, ani inay. Naku nay, natuklaw na nga yang si Gigi nung ahas ni Gray, ani ate Tintin na mukhang hindi pa ito tapos sa pangtitrip. Ate, pigil ko sa kanya, medyo napalakas na nga ang boses ko dahil sa takot na baka kung ano pa ang masabi niya. Napalingon bigla si inay sa akin. Napalunok ako dahil titig na titig siya. Kailan ka natuklaw? Seryosong tanong nito. Napalunok ako at hindi makasagot. Paano ko naman kaya sasagutin ang tanong na yun ibang ahas ang nasa isip ko? Buwisit kasi itong kapatid ko at si ate Mucha. Pinagkakaisahan talaga nila ako. Kita ko sa sulok ng aking mga mata ang bungisngisan nilang dalawa habang nakaupo at umiinom ng buko juice. Enjoy na enjoy pa sila habang ininterrogate ako ni inay. Hoy Gigi, sabihin mo nga sa akin, saan ka tinuklaw ng ahas ng manliligaw mo? Nay, napapangiwi kong sabi at napapakamot na lang ako ng ulo. Pero pinanlakihan lang ako ng mga mata ni inay. Nasaan ang tinuklaw sayo? Tingnan ko at baka namamaga pa. Nay, magaling na po, sagot ko na mabilis kong pinagsisihan. Kung bakit ba naman kasi yun pa ang nasabi ko? Pwede ko namang sabihing hindi yun totoo at nagbibiro lang si ate. Kainis, ibang ahas kasi ang nasa isip ko. Kaya ayun, gigil na gigil si inay at pinapaamin ako kung nasaan ang kagat. Akmang kukuritin niya ako nang pumasok sina Itay, Kuya Andrew at Kuya Drake. Ano gang kaguluhan iyan? Tanong agad ni Itay. Kumuha ito ng baso na nasa lamesa para salina ng buko juice. Ganon din ang mga bayaw ko na nakatingin sa buko juice. Paano aring anak mo, natuklaw na pala ng ahas, wala man lang tayong kaalam-alam, singhal ni inay. Ano gang ahas ang pinagsasasabi mo dyan? Kunot noong tanong ni Itay, sabi niyang si Tintin, natuklaw daw aring si Gigi ng ahas ni Gray. Pagkakalaki pa namnan daw nun, palatak ni inay, na hanggang ngayon ay gigil na gigil pa rin. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa mga mukha ni na Kuya Drake at Kuya Andrew nang marinig ang sinabi ni inay. Dahan-dahan ng mga itong binitawan ang basong hawak habang pasimpleng tumalikod at bumalik sa salas. Paanong natuklaw? Di sana patay na yan, hindi naniniwalang tugon ni Itay. Namatay po sa sarap, pagsingit ni ate Mucha at hindi mapigilang mapatawa ng malakas. Sabay siyang tiningnan ni na inay at Itay. Natigil sa pagtawa si ate Mucha nang mapansing titig na titig ang mga ito sa kanya. Napalunok siya at mabilis na nag-isip ng isasagot.
Inadobo na po yung ahas, nahuli na kasi, palusot nito. Buti nga sa kanya. Pasaway kasi yung ahas na yun, kung saan-saan nagsususuot, back up pa ni Ate Tintin. Samantalang si inay naman hanggang ngayon ay imbierna pa rin sa ahas ni Gray. Mabuti naman. Dahil kung hindi, ako na mismo ang puputol sa ulo ng ahas niyang manliligaw mo. Huminto na si inay sa pagtatanong tungkol sa ahas nang sa huli ay sabihin ni na ate na nagbibiro lang sila. Nagtungo na lang ako sa salas para tumambay. Habang pinapanood kong maghabulan ang mga bata ay inaayos ko ang braso ni Baby Gray gamit ang screwdriver. Nakailang palit na rin ako ng piyesa ng braso nito, kaya panay ang kumpunito ko dito. Dahan-dahan baka hindi na kita maabot, boses ng isang lalaki. Napalingon ako sa aking likod at nakita ko si Kuya Drake. Hindi ko na malayang nasa likuran ko na pala siya. Kuya Drake. Masayang bati ko at mumiti sa kanya. Kiyahe. Hindi pa man, mukhang napirit na agad sa akin best employee ko sana, nakangiting anito at umupo sa kabilang sofa. Umirap ako matapos marinig ang sinabi niya. Andaya mo, ipinamimigay mo naman ako sabi ko habang patuloy sa aking ginagawa. Narinig ko siyang tumawa ng mahina. As much as I'd love to have you on board, I refuse to be selfish, ani Kuya Drake. Tipid akong gumiti, naunawaan ko ang ibig niyang sabihin. Nanghihinayang lang ako dahil bata pala lang ako ay nakikita ko na ang aking sarili na magtatrabaho sa kumpanya ni Kuya Drake. Tumatak na kasi yun sa isip ko dahil elementary pa lang ako. Yun na ang palaging sinasabi ni Kuya Drake sa akin. You're bigger than Rufino Company, and you deserved a bigger spotlight. Ngayon ay seryoso na niyang sabi. Hindi naman. Baka nga isang pitik lang nila sa akin dun, talsik na agad ako nang walang kalaban-laban, nahihiya kong sabi kay kuya na may konting pag-aalala. Tandaan mo, I'll always have your back and won't let you go through it alone. Somehow, we'll end up in the same place anyway. So, oras na ipatawag ka na nila, iisang mundo na lang ang gagalawan natin. Saad niya na punong-puno ng sinseridad sa bawat salitang binitawan, kaya bahagya akong nakahinga ng maluwag at nawala ang aking mga alinlangan. Hindi magtatagal, magbabago na ang lahat dahil sa direksyon na pinili ko. Napaaga man pero ito naman talaga ng pinapangarap ko, at masaya akong suportado ako ng buong pamilya ko. Pero madaya ka pa rin. Sabi mo, ipapasok mo ako sa kumpanya mo pagka-graduate ko ng college. Pabiro akong umirap sa kanya habang ibinabalik ang screwdriver sa toolbox. Ayaw mo nun, magka-college ka pa lang, matutupad na agad ang pangarap mo. Hindi ka pa nga graduate ng high school, napirit ka na agad sa akin, anya, at narinig ko pa siyang tumawa. Less than 2 weeks ay graduation ko na. Hindi na nga ako pumapasok sa school dahil wala na akong klase at academic obligation, tapos na rin ako sa clearance. Babalik na lang ako sa school kapag magpa-practice na ng graduation march. Naputol ang pag-uusap namin ni Kuya Drake nang lumapit ang anak niyang si Isabela na umiiyak dahil pinaalis daw siya ng Kuya Luke nito habang nanonood ng palabas sa D. Nang kausapin siya ni Kuya Drake at ipatawag nito si Luke at nalaman naming ikinukwento pala ni Isabela ang ending ng movie dahil napanood na ni Isabela yun. Kaya ayun, pinaalis ito ni Luke at tinawag siyang spoiler. Ayaw tumigil ni Isabela sa pag-iyak kaya naman niyaya ko siya at isinama sa loob ng silid ko kung nasaan ang kanyang ina at si Ate Tintin na nag-uusap. Kaso mukhang mali pala na nagpunta pa ako dito dahil nagkaroon lang si ate ng pagkakataon na makorner ako. Ikaw ha, bakit kay Gray ka pa rin sumama pagkatapos ng ball? Sinabi ko na sayong sa aming kasasabay, diga? May papusta-pustahan ka pang nalalaman, sermo ni Ate Tintin sa mahinang boses. Si ate mo siya naman ay nasa tabi ng anak nitong si Isabela na naglalaro ng Lego at nagmumukmok sa tabi ng ina. Last week lang naganap yun corporate ball na pinuntahan namin kung saan kami tatlo na lasing. Pare-pareho lang naman tayong lasing nung gabing yun Malay ko gang si Gray pala ang nag-uwi sa akin. Kasalanan mo rin naman ate, iniwan mo ko katwiran ko. Balak ko naman talagang sumama kay ate nung gabi yun pagkagaling sa ball, kaso nalasing nga kami. May nangyari ga ulit sa inyo? Huwag mong sabihing nagpatuklaw ka na naman, tanong nito sa akin. Wala no, confident kong sabi. Pinaningkitan ako ni Ate Tintin ng mata. Sigurado ka? Nga, git ko. Imposible, si Gray pa. Sigurado kang hindi kayo nagtabi, paniniguro pa ni ate.
Saglit akong natigilan dahil sa tanong niyang yun. Well, magkatabi kaming natulog pero wala namang nangyari. Biglang tumaas ang kilay ni ate nang makita ang reaksyon ko. Naniningilkit ang mga mata niya at tumitig sa alin. Tuloy ay naglumikot ang mga mata ko. Mabilis akong umalis sa kama nang makita kong susunggaban niya ako, kaya hindi niya ako nahawakan. Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi ka naman nang gagalawin kung hindi talaga siya interesado sa'yo. Paayaw-ayaw ka pa kunyari sa kanya, mukhang may something naman inyong dalawa. Wag mo nga akong pinagluloloko, Gigi ha. Kitang-kita ko kayong dalawa pagpasok pa lang namin sa ball. Kung makadikit kayo sa isa't isa, talo niyo pa ang wag kang ang maingay ate, baka marinig ka ni inay. Nakatulog lang kami ni Gray, yun lang. Promise walang nangyari, paliwanag ko. Biglang sumingit si ate Mucha. Para namang hindi mo pinagdaanan yan. Mas matindi pa nga kayo ni Andrew, nakangising sabi nito kay ate Tintin. Saglit na natahimik si ate, halata sa kanyang mukha na guilty ito. May nangyari man o wala sa mga yan, silang dalawa lang ang nakakaalam. Sa itsura ni Gigi ngayon, hinding-hindi mo mapapaamin yan, patuloy ni ate Mucha, kung magsalita ay parang ang dami niyang alam sa mga ganitong bagay. May magagawa kapag kung may nangyari na, dugtong pa niya. Tahimik pa rin si ate Tintin pagkatapos ay binalingan ako. 5 yung pregnancy test na ibinigay ko sa'yo last month. May tira ka pa ba? Tanong nito sa akin. Tumango naman ako. May 3 pa. 2 lang naman yung ginamit ko nun, sabi ko sa kanya. Pwede pa yon, gamitin mo. Baka mamaya buntis ka na pala at magkakaanak na kayong dalawa, ay halong pang-aasar sa boses ni ate. Paano nga magkakalaman wala ang pumasok? Inis na sabi ko dahil ayaw kasi nilang maniwala. Iniwan ko sila at naglakad ako papunta sa isang drawer at may kinuha sa pinakasulo. Dun ko itinago ang natirang FE na galing kay ate. Kahit pa alam ko sa sarili kong walang nangyari sa amin ni Gray, ay magpi-pregnancy test pa rin aksero para patunayan sa kanila na hindi ako buntis. Alam kong hindi ako tatantanan ni ate hanggang narito sila. Iniwan ko silang nag-uusap samantalang ako naman ay nagpunta sa banyo para gamitin ang SE. Siyempre dapat hindi ako mapansin ng kahit sino. After 15 minutes, negative ang result. Makikita niyo bulong ko sa sarili. Ayaw pa kasing maniwala sa isip-isip ko. Nilinis ko muna ang SE at saka bumalik sa kwarto ko na dala na ito. Oh, ayan. Negative, sabi ko kina ate pagkalapit ko sa kanya. Ibinigay ko kay ate ang SE then tiningnan niya ito, kasunod ay si ate Mucha naman ang tumingin. Bakit nag-test ka na agad? Natatawang tanong ng mga ito nang makita ang SE. Ayaw niyo kasing maniwala sabi ko sa kanila. Masyadong pang maaga para mag-test. Last week lang kayo nagtsuktsakan, nailing na sabi ni ate Tintin. Ang kulit. Wala ngang nangyari sabi ko sa katom na likod na at kinuha ang basket ng mga nilabhan ni inay. Pinapaalalahanan lang kita tungkol kay Gray. Ayaw ko lang na masaktan ka, pababo ni ate. 0-0, naiintindihan ko, sagot ko. Naupo ako sa kama sa tabi nilang dalawa. Isa kong tiniklop ang mga damit habang nakikinig sa kwentuhan ng mag-best friend. Bigla akong may naalala. Ate, akin na nga yung ST, baka mamaya makita pa yan ni inay, salbi ko kay ate Tintin. Tumingin si ate Tintin kay ate Mucha. Akin na Mucha, anito. Lumingon si ate Mucha sa side table. Bigla na lang kumunot ang noo nito tapos bumalikwas. Asa na yun? Wala sa sariling sabi nito saka umalis sa pagkakaupo sa kama para lumapit sa side table. Dito ko lang yun nilagay bulong nito at saka tumayo. Baka nahulog lang dyan. Kunin mo agad at baka maunahan ka ni inay, ani ate Tintin. Tuloy lang si ate Mucha sa paghahanap habang ako naman ay patuloy lang sa pagtitiklop. Medyo naagaw na nila ang aking atensyon nang makita ko si ate Mucha na paikot-ikot sa paghahanap tapos sinamahan pa siya ni ate Tintin. Dito ko lang talaga yun nilagay muling sabi ni ate Mucha. Ano yun may paa? Natatawang sabi naman ni ate Tintin habang nakikihanap. Nako, baka si inay pa ang makapulot nun. Lagot nako, nag-aalala kong sabi. Kapag nakita ni ate Nympha, sabihin mo na lang na sa akin yun, ani ate Mucha na mukhang frustrated na sa paghahanap. Baka nanan pinakialaman ni Isabela, wala sa loob na sabi ni ate Tintin. Sabay-sabay tuloy kaming napatingin sa isa't isa,
kaya bigla kaming natahimik. Bebe, mahinang tawag ni Ate Mucha sa kanyang anak. Lumingalinga ito para hanapin ang bata. Wala na ito pero naiwan ang Lego sa sahig kung saan ito naglalaro kanina. Inikot namin ang paningin sa buong kwarto pero wala talaga si Isabela. Hindi kaya? Unti-unting nanlaki ang mga mata ni Ate Tintin, tila may hindi magandang tumatalbo sa utak nito. Mucha, yung anak mo, kinakabahan sabi ni Ate. Biglang napalitan ng pagkabahala ang mukha ni Ate Mucha. Maging ako ay biglang kinabahan ng banggitin ni Ate Tintin si Isabela. Patay na. Napakadaldal pa naman ng batang yun. Walang sabi-sabi at mabilis pa sa 4:00 kaming tumalilis ng takbo pababa ng hagdan. Kailangan naming maabutan si Isabela. Nasa hagdan pa lang kami ay naririnig ko na ang malakas na tawa at masiglang boses ni Itay. Kaya ga ikaw ay hindi na naiyak? Masaya na gaulit ang ate namin, rinig kong sabi ni Itay. Habang bumababa ng hagdan ay kita naming nakaupo si Itay at maihawak na tasa ng kape habang kausap nito si Isabela na nakatayo sa kanyang harapan. Nasa salas din si Inay at 2 ko pang bayaw na masayang pinapanood kung paano magkwento si Isabela. Si Kuya Drake naman ay giliw na pinapanood ang kabibuhan ng kanyang anak, yes lolo, because I'm gonna be at againsuon, masigla at proud na sabi ni Isabela. Ate ga ka mo. Ay bakit naman? Buntis ga ulit ang mami mo, tanong ni Itay. Nakita ko na lang na halos magkandara pa si Ate Mucha dahil nagkukumahog itong lapitan ang anak kaso mukhang huli na siya. No lolo. It's Tita Gigi's baby, sabi ni Isabela. Inilahad nito ang kanyang mga braso at hinugis ng pabilog, sa kapaar kong pinaghiwalay sabay sabi ng. She said, they're gonna be a one big happy family soon. Pagbuka ni Isabela ng kanyang mga braso ay nabitawan at nahulog sa sahig ang pregnancy test stick na hawak nito. Samantala, sa mansyon ng mga tuazon. Katatapos lang mag-shower ni Gray, kaya ramdam pa rin niya ang init ng shower sa kanyang balat kahit nakalabas na siya ng banyo. Komportable itong naglakad sa kanyang silid ng hubot-hubad kahit basang-basa pa ang buhok at katawan. Gamit ang bath towel ay pinapatuyo nito ang sariling buhok habang naglalakad patungo sa closet. Nasa loob siya ng kanyang silid kaya hindi siya nag-aalala sa itsura niya ngayon. Wala namang basta-basta nakakapasok sa kwarto niya nang wala ang kanyang pahintulot. Maging ang mga kasambahay ay hinihintay muna na ipatawag sila ni Gray bago pumasok at maglinis sa loob ng silid nito. Good afternoon, T. Boses ng isang babae na sobrang ikinagulat ni Gray. Si Danica yun, nakahiga ito sa kama. Mula sa pwesto ni Gray ay tanaw na tanaw niya ang suot nitong thong sa ilalim ng suot nitong miniskirt. Mabilis na ibinalot ni Gray ang tuwalya sa ibabang parte ng kanyang katawan para takpan ang kanyang kahubaran. Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok dito? Kunot noon itong tanong kay Danica. Tumayo si Danica at kampanting tumingin sa lalaki at saka naglakad papalapit dito. Eve, do you look so shocked? Simon, babe, ilang beses ko nang nakita at nahawakan yan, maparn, akit na anito at aknang tatanggalin ang tawel na nakapulupot sa bewang ni Gray, pero agad na pinigilan ng lalaki ang kanyang kamay para hindi maglikot. Hindi ako nagbibiro. Paano ka nakapasok dito? Seryosong tanong ni Gray. Ibinigay sa akin ni tita ang susi, sagot ni Danica at inis na hinablot ang kamay mula sa mahigpit na pagkakahawak ng lalaki. Iwan no ang susi dyan at lumabas ka na. Nagmamadali ako, may trabaho pa ako. Utos ni Gray kay Danica sa katuloy-tuloy na naglakad palapit sa closet. Binuksan nito yun at pumili ng susuotin. Seriously, Kyrie, are you acting like this? We've done this more times than I can count. Anang babaeng hindi makapaniwala. Danica, not in my room please. You know very well that hate it when someone steps into my room. This is the only place where I can have privacy. Narinig niya ang sarkastikong pagtawa ni Danica. Really? Pero okay lang sa'yo na matulog dito ang gold digger na yon, palatak nito. Hindi sumagot si Gray at itinuloy lang ang kanyang ginagawa. Kinuha nito sa closet ang damit na napili niyang isuot para sa trabaho. Sa kanito muling hinarap si Danica. If you'll excuse me, could you please step out of my room so can get changed? Malamig nitong utos sa babae. Nang hindi ito kumilos ay naglakad si Gray palapit sa pintuan ng kanyang silid at binuksan yun. Pagkatapos ay nilingon si Danica.
If you don't mind, could you please give me a little privacy? Mahinahon pa rin itong sabi pero may dain sa bawat pagbigkas. Hindi makapaniwala si Danica matapos marinig ang sinabi ni Gray. Even without romantic attachment on his end, his body always responded to hers. Kaya naman hindi makapaniwala si Danica na tinanggihan siya ni Gray ngayon. Nang makabawi ay padabog siyang naglakad patungo sa pintuan. Bago pa man siya makalabas ay inangat ni Gray ang palad nito. Akin na yung susi, sabi nito sa kanya. Matalim na tinapurna ni Danica ng tingin si Gray at pagkuay malakas na bumuntong hininga sa kapadabog na ipinatong ang susi sa palad ng lalaki. Nang makalabas siya ay agad na isinara ni Gray ang pinto at siniguradong nakalok ito at saka naiiling na ipinagpatuloy ang pagbibihis. Nang makapagbihis ay lumabas na agad ito ng silid para pumasok sa trabaho. Sa salas ay nadaanan pa niya ang ina na may hawak ng tasa ng tsaa habang nakaupo sa kanyang paboritong sofa. Nilapitan ito ni Gray para hagkan sa pisngi at magpa-alarm. Mom, can I ask you a favor? Wika ni Gray. Tumingin si Mrs. Tuazon sa anak at hinintay ang sasabihin nito. I hope that this is the last time na magpapapasok kayo ng ibang tao sa silid ko without the permission, seryosong sabi nito. Son, Mom, you know the rules when it comes to my room and privacy. If I can't have that here, then I have no choice but to leave and move to a condo instead. Sambit nito at tuluyan ng nagpaalam para magtrabaho. Pagdating niya sa hospital ay inihanda agad nito ang sarili at nagtungo sa emergency room. Dumiretso muna siya sa station at kinuha ang chart ng mga bagong pasyente. Tulad ng kahapon ay marami na itong pasyente na nadatnan kaya alam na niyang magiging abala siya buong magdamag. Habang binabasa ni Gray ang details ng patient's cases, nilapitan siya ni Nurse Meredith na maihawak na clipboard. Hi Doc, kian ito na may malagkit na tingin sa lalaki. Masyadong tutok sa pagbabasa si Gray at hindi man lang ito lumingon ng sumagot sa bati ng babae. Ano yun? Tanong nito habang ang mga mata ay hindi inaalis sa kanyang binabasa. Yung patient sa trauma by 2, gusto ko lang i-check kung kailangan na ba nating dagdagan ang pain meds niya or hintayin na lang muna ang full assessment mo. Tanong ni Meredith at hindi inaalis ang tingin sa mukha ng kaharap. Mabilis na hinanap ni Gray sa chart ang kaso nito at saka sumagot. Just keep an eye on her. If her pain doesn't improve in 30 minutes, give her mild pain reliever. Noted Doc, tugon ni Meredith. Akala ni Gray ay tapos na ang kanilang usapan pero hindi pa pala. Isa the way, Doc T. Ani Meredith at bahagyang ibinaba ang hawak na clipboard. Bakit hindi ka na sumasagot sa mga text ko, anito? Hindi yun binigyang pansin ni Gray at tuloy lang ito sa pagbabasa ng chart. Ilang beses na akong nag-message sa iyo pero puro sin ka lang. Bakit hindi ka man lang mag-reply? Dugtong pa ng nurse, bahagya pa itong tumagilid para habulin ang tingin ni Gray na tutok sa chart. Nagtagumpay naman ito dahil mukhang nakuha niya ang atensyon ng doktor. Bumuntong hininga si Gray at saka inilapag sa counter ang chart na hawak. Nurse Meredith, nasa Z tayo. Now's not the right time for that kind of conversation. Pero sa halip na tumigil ay mas lalo pang lumapit si Meredith sa kanya. Bakit nga hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Sobrang hirap mo namang hanapin lately. Busy ka ba talaga or iniiwasan mo lang ako, giit nito. Hindi sumagot si Gray sa halip ay kinuha nito ang ballpen at ang chart saka nagsulat. Tila hindi yun nagustuhan ni Meredith kaya namiyawang ito sa harap niya. Ano ba? After nung iwanan mo ako sa hotel hindi ka na ulit nagparamdam sa akin. Dahil ba kay Joan or dun kay Lorena na taga-admin, anito na parang girlfriend kung umasta. Tumuhay si Gray at tumingin sa kanya. Look, I need to concentrate on these patient's cases. Okay, tanging nasabi nito. Nalukot ang mukha ni Meredith at naglakad pabalik sa kanyang station. Pero habang naglalakad ay sinadya pa niyang isayad ang malaking dibdib sa braso ni Gray para agawin ang atensyon nito. Huminto muna siya at naghihintay sa kung ano ang gagawin ni Gray. Pero nang hindi man lang siya nito tinapunan ang tingin, ay inis na nagpatuloy na lang si Meredith sa paglalakad. I think we should consider intervention for this type of condition. If not, baka tumaas ang possibility ng post-op complications like hemorrhage or infections, paliwanag ni Gray sa 3 doktor na kaharap at kasama kanina sa operasyon. Nasa may main lobby sila ngayon ng hospital at pinag-uusapan ang nangyari sa huling pasyente nila kanina.
Kagabi pa nakaduty si Gray at pauwi na ito ngayon. Tama ka, but if you think about it, an earlier intervention also carries the risk of unnecessary trauma sa pasyente, especially kung hindi pa fully stabilized, ani Dr. Sanchez bilang tugon sa sinabi ni Gray. Depende na rin sa case. Sometimes, yung more aggressive approach is better when risk factors are high, paliwanag ni Gray sa mga ito. Nahinto sila sa pag-uusap nang marinig ang isang pamilyar na boses ng isang babae. Dr. Tuazon. Nang lumingon sila ay nakita nila si Nurse John, may hawak itong clipboard. Very professional ang dating nito sa suot na uniforme at nakaayos ng maigi ang kanyang buhok. Sa itsura nito ngayon ay hindi mo akalaing napaka-wild nito pagdating sa kama. Nagdalawang hakbang si Gray palapit dito dahil mukhang may kailangan ito sa kanya. Kailangan ko lang ng signature para sa medical chart ng pasyente mo, si Mr. Chua, nakangiting sabi nito nang makalapit siya at inabot ang hawak na clipboard. Samantalang nagpatuloy naman sa seryosong pag-uusap ang tatlong doktor. Kinuha ni Gray ang clipboard kay Joan at agad na pinirmahan ang medical chart. Then sabi nito matapos pirmahan at muling ibinalik sa nurse ang clipboard. Umiti si Joan kay Gray gamit ang nang-aakit na mga mata, mukhang wala pa itong balak umalis. Ay sasal. Ang bilis mo naman yatang pumirma ngayon, mahinang sabi ni Joan na silang dalawa lang ni Gray ang nakakarinig, may ibig ipahiwatig at bahagya pang kiniling ang kanyang ulo. Dati naman pinatagal mo pa talaga bago mo pirmahan, patuloy ni Joan habang nilalaro ang dulo ng kanyang ilays. Nahuhulaan na ni Gray kung saan papunta ang usapang ito, hindi lang ito tungkol sa medical chart. Alam kong out ka na, gusto mo bang magkape? Mahinang sabi ng babae habang matamis ang ngiti sa kanya. Alam na alam ni Gray na hindi lang simpleng kape ang gustong mangyari ng babae. Bigla namang huminto ang ingay sa buong paligid. Lahat ng mga nasa reception area ay unti-unting napalingon sa entrance ng hospital. Napansin yun ni Gray kaya napalingon na rin siya at curious na sinundan ng tingin ang direksyon na tinitingnan ng mga ito. Mula sa entrance ng hospital, isang pamilyar na figura ang naglalakad. Matangkad, naka-business suit na itim, napakaseryoso ng dating, and he has a presence that stands out. Agad nitong nakuha ang atensyon ng mga nasa paligid, lalo na ng mga kababaihan, dahil sa angkin nitong kagwapuhan. Saglit itong huminto at pinasadahan ng tingin ang buong paligid na tila may hinahanap, at nang dumako ang mga mata nito kay Gray ay kampante itong humakbang palapit sa doktor. Tahimik na nakasunod ang tingin ng mga tao, sa bagong dating, halatang nagtataka kung ano ang ginagawa ng lalaking naka-business suit na itim dito sa hospital. Siya si Ren Salazar, ang kanang kamay ni Chairman Eduardo Tuazon. Nakamasid dito ang mga nasa paligid, nagtataka kung anong ginagawa ng isang kagaya ni Renz dito sa hospital dahil hindi basta-basta ang dating nito. Para itong executive o mataas na opisyal na hindi mo basta-basta makikita kung saan-saan lang. Mas lalo pa silang nagtaka nang lumapit ito kay Gray at bahagya pang yunuko bilang pagbibigay galang. Konti lang dito sa hospital ang may alam ng totoong estado ni Gray sa buhay. Mabibilang sa daliri ang nakakaalam kung sino ang kanyang ama. Tanging yung mga matataas na opisyal lang dito sa hospital ang nakakaalam because of their connection to his father's business. Kunot noong tumingin si Gray kay Renz, nagtataka kung bakit ito narito. Alam niyang hindi basta-basta ipapadala ng kanyang ama ang pinagkakatiwalaan nitong kanang kamay kung hindi mahalaga ang sadya nito. Dr. Gray, magalang na bungad ni Renz. Kailangan mo nang umalis. Naghihintay na ang sasakyan sa labas, anito. Kumunot ang noo ni Gray. Uy, what happened? Takang tanong niya at hindi mapigilang mag-alala. Saktong tumunog ang cellphone ni Gray. Nang tingnan niya kung sino ang tumatawag, nagulat siya nang makitang number yun ni Gigi. Nagtataka siya kung bakit bigla na lang itong tumatawag ngayon na never nitong ginawa kahit matagal na niyang naibigay ang number niya dito. Kung hindi pa kasi niya tatawagan si Gigi ay hindi man lang ito sasagot kahit sa mga text niya. Kaya nakakapagtaka na bigla na lang ito tumawag ngayon. Sininyasan niya si Renz na tumahimik muna sa kanya sinagot ang tawag. Hello, Annie Gray. Alam na ng mga magulang ko ang nangyari sa cottage, bungad ni Gigi na wala man lang pa sa kalye. Bigla tuloy na alarma si Gray dahil sa narinig. Hintayin mo ako, papunta na ako dyan, mabilis niyang sagot sa kausap.
Okay lang ang isinagot ni Gigi at agad na rin nilang pinutol ang tawag, hindi niya maintindihan kung bakit ganun na lang ang kabang naramdaman matapos marinig ang sinabi ni Gigi. Ang tanging nasa isip niya ngayon ay kailangan niya itong mapuntahan agad. Hinarap muna niya ang mga kasamang doktor. Saka lang niya napansin na nasa tabi pa rin niya si Joan na mukhang hinihintay pa rin siya. Mauna na ako, may emergency lang, paalam ni Gray at hindi na hinintay pa ang sagot ng mga ito. Pagkatapos ay si Renz naman ang kanyang hinarap. Pasensya na, nagmamadali ako. Pakisabi kay Dad, saka na lang kami mag-usap. Pero, I'm sorry but this is very important. Wika ni Gray sabay tapik sa balikat ni Renz, saka ito nilagpasan. Malalaking hakbang ang ginawa ni Gray palabas ng hospital, ngunit mabilis itong hinabol at hinarangan ni Renz. Pasensya na. Pero utos ng chairman na sumama kayo sa amin, mariing ani Renz at matatag ang anyo nito. Nagpanting ang tenga ni Gray dahil sa narinig. Wala naman sanang problema sa gustong mangyari ng kanyang ama. Nagkataon lang talaga na tumawag si Gigi at wala siyang ibang nais gawin ngayon kundi ang puntahan muna ang dalaga. Tinabig niya si Renz at nilagpasan ito. Paglabas ng hospital ay bumungad agad sa kanya ang isang mahabang sasakyan na nakaparada. Nakatayo sa gilid nito ang isa pang tauhan ni Chairman Tuazon. Napapailing na lang si Gray kung bakit ba ngayon pa sila sumasabay sa kanyang problema. Liliko pa sana siya nang magsalita si Renz sa kanyang likuran. Bili ni Chairman na yan daw ang sasakyang gagamitin para sunduin si Iis Georgina sa Batangas, anito. Bigla na hinto sa paglalakad si Gray at parang nabingi dahil sa narinig. Nilingon niya si Renz at buong pagtatakang tumingin dito. You said, what? Takang tanong ni Gray. Yan ang sasakyang ipinadala ni Chairman para daw sunduin ang fiancé mo sa bahay nila. Nakaready na ang lahat, ganun na rin si Iis Georgina at ikaw na lang ang hinihintay. What did you just say? Napaawang ang aking labi at napatitig kay Renz. Utos ng chairman ipag-drive kayo para sunduin si Emma Georgina sa bahay nila. Tugon ni Renz na hindi nagbabago ang reaksyon. What does that have to do with that? Binuksan ni Renz ang pintuan ng sasakyan. Si chairman na lang ang tanungin niyo tungkol dyan. Sa ngayon mas mabuting pumasok muna kayo sa loob. Sila na ang bahala sa sasakyan mo rito sa hospital, anito. Parang sasakit yata ang ulo ko dahil sa nangyayari. Samahan pa na wala akong tulog dahil magdamag akong nagtrabaho kagabi. Naisip kong mabuti na ring iba ang mag-drive dahil baka hindi ko rin kayanin ang antok mamaya sa daan, kaya tahimik akong sumakay sa loob sa sasakyan. Iniisip ko pa rin kung may kinalaman ba ang tawag ni Gigi kung bakit ipinadala ni Dad si Renz. If that's the case, bakit mas nauna pa si Dad na malaman yun kesa sa akin? Sa pagkakaalam ko ay sobrang tutol siya sa relasyon namin ni Gigi na halos itakwil na niya ako. Ano ba talagang nangyayari? Isa pang inaalala ko ay si Gigi, ayos lang kaya siya? Takot na takot pa naman yun na malaman ng magulang niya ang nangyari sa amin. Paniguradong nasermunan siya ng matindi sa kanila. Speaking of, baka mapatay pa ako ng ama niya. Renz, tawag ko sa napakaseryosong kanang kamay ni Dad, upo ito sa unahan. Yes Doc, anito. Sa palagay mo, totoo kaya yung napapanood sa mga pelikula, yung hinahabol ng itak ang manliligaw ng anak nila, tanong ko sa kanya. Sa halip na sumagot ay narinig ko itong tumawa. Kung ano-ano na ang naglalaro sa imahinasyon ko na madaratnan namin sa Batangas. Baka pagdating ko dun ay may pari or judge nang naghihintay. Magaling sana kung ganun lang, kasal naman talaga ang inaalok ko sa kanila, kahit noong una pa man, sila lang itong umaayaw. Pero paano kung ang sasalubong sa akin ay ang ama ni Gigi na galit at tatalupan ako ng buhay? Napahilot na lang ako ng aking sentido dahil parang sasakit ito sa tindi ng pag-isip ko. Isinandal ko ang aking ulo sa aking inuupuan at ikinalma ang aking sarili. Dahil sa stress at antok ay hindi ko na namalayang nakatulog na agad ako. Andito na tayo Doc, ani Renz na panay ang tapik sa akin. Napabalikwas ako nang marinig ang sinabi niya. Sa sobrang himbing ng tulog ko, hindi ko na malayang nakarating na pala kami ng Batangas. Pakiramdam ko ay pumikit lang ako, tapos andito na agad kami. Sumilip ako sa bintana ng sasakyan at natanaw ko ang bahay nila. Sana okay lang si Gigi, yun agad ang pumasok sa isip ko. Inayos ko ang aking sarili bago bumaba ng sasakyan. Humugot ako ng malalim na buntong hininga bago humakbang palapit sa bahay nila. Nakapagtataka lang dahil napakatahimik, usually ay maraming tambay dito pero wala akong makita kahit isa.
Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa marating ang terrace. Nakita kong bukas ang pintuan kaya lumapit na ako. Bigla ko na namang naalala si Gigi, baka iyak ito ng iyak dahil napagalitan siya ng parents niya. Pero nang sumilip ako sa loob ng bahay nila, di ko alam kung dapat ba akong matawa. Yung babaeng kanina ko pa inaalala, mukhang sobrang komportable sa pwesto niya. Nakasalampak ito ng upo sa sofa at abalang kinakalikot na nanan ang robot niya. Bahagya akong kinabahan nang makitang nakaupo ang mga magulang niya sa sofa. Inaasahan ko ng paulanan ako ng sigawan o sermon dahil sa galit nila sa akin. Pero nagkamali ako. Tahimik lang silang nakaupo at nakatingin sa akin nang batin ko sila. Wala akong nababakas na galit sa kanilang mga mukha pero seryoso lang silang nakatingin sa akin. Lumapit ka, mahina pero matigas na ani Mang Carding. Mabilis akong tumalima at hindi na alintana ang kaba sa dibdib. Luluhod pa sana ako para humingi ng tawad pero pinigilan agad ako ni Mang Arding. Maupo ka, matipid nitong sabi ngunit may diin. Umupo ako sa pwesto na itinuro niya. Patawarin niyo po ako sa nagawa ko sa anak niyo. Handa po akong panagutan ang nangyari, walang paligoy-ligoy kong sabi. Tahimik lang silang nakatingin sa akin. Baka nagpipigil lang sila ng galit habang pinoproseso pa sa isipan nila ang mga nalaman, pero nang magsalita si Mang Carding ay nagulat ako sa sinabi niya. Alagaan mo siya, anito sa seryosong boses. Napatingin ako sa kanya at gulat na maririnig yun mula sa kanya. Nangyari na. Hindi na natin mababago pa ang nangyari. Ang mahalaga ngayon ay kung paano nyo ito ayusin, anya. Kung papayag kayo, pakakasalan ko po si Gigi, tugon ko ng buong sinseridad. Tumango-tango si Mang Carding na tila sumasang, ayon sa sinabi ko. Nagpalitan muna sila ng tingin ni Aling Nympha bago siya muling nagsalita. Pumapayag kami sa gusto mong mangyari, anito. Sa unang pagkakataon, isa sa pamilya ni Gigi ang sumang-ayon na pakasalan ko siya. Pero bago yon, gusto muna naming makilala ni Gigi ang mundong ginagalawan mo bago namin siya ipakasal sa'yo, ani Aling Nympha. Gusto naming naranasan muna niya kung paano mamuhay na kasama kayo. Para malaman niya kung makakasabay ba siya sa buhay na meron ka, hindi ko inaasahan ang kondisyon nilang yon. Ibig niyo bang sabihin, gusto niyong isama ko siya at itira kasama ng pamilya ko, tanong ko. Tumango si Mang Carding. Bigyan muna natin siya ng panahon. Ang gusto sana namin, siya mismo ang magdesisyon para sa sarili niya. Kapag sigurado na siya sa desisyon niya, saka natin pag-usapan ang tungkol kasal, anito. Napalingon ako kay Gigi. Tahimik lang ito at parang walang pakialam sa nangyayari. Abala ito sa pagkalikot ng laruan niya. Gusto kong matawa. Sa inaasta nito ngayon, mukhang tama nga ang mga magulang ni Gigi na bigyan muna namin siya ng panahon. Narinig kong nagsalita muli si Aling Nympha, kaya muli akong napalingon sa mag-asawa. Paghabang buhay na desisyon ang pag-aasawa. Gusto namin siyang bigyan ng pagkakataon na makita muna kung anong klaseng buhay ang naghihintay sa kanya bago siya magdesisyon. Malalim kong napatingin sa kanila. Buong pagtataka akong napaisip kung bakit ganito ang naging desisyon nilang mag-asawa. Hindi ba sila nag-aalala para kay Gigi at ayos lang sa kanila na sumama ang anak nila sa akin at patirahin sa lugar kung saan hindi siya pamilyar? Hindi ba't parang napakabata pa ni Gigi para pakawalan nila? Kung pagmamasdan si Gigi ngayon ay parang napaka-inosente nito na walang kamalay-malay sa nangyayari. Heto at pinag-uusapan na namin ang pag-aasawa niya pero siya naman ay walang ibang iniintindi kundi ang kanyang laruan. Hindi ba talaga nag-aalala ang pamilya nito para sa kanya? Isang bagay pa, iho, ani Mang Carding kaya tumingin ako sa kanya. Seryoso ang mukha nitong nakatingin sa akin. Ano po yon? Tahimik munang nagpalitan ng tingin ang mag-asawa saka muling ibinalik ni Mang Carding ang seryoso niyang tingin sa akin. Ngayon pa lang, humihingi na kami ng dispensya sa kung anumang maaaring gawin ni Gigi kapag nakasama niyo na siya. Po, takang tanong ko. Hindi namin siya basta-basta ipagkakatiwala kung alam naming mapapahamak siya. Hindi siya ang inaalala namin dahil kayang-kaya niyang protektahan ang sarili niya. Mas nag-aalala kami sa mga madaratnan niya, sana lang ay handa kayo sa kanya, saad ni Mang Carding na hindi ko naman maintindihan. Ano pong ibig niyong sabihin, takang tanong ko. Hindi ordinaryong bata si Gigi. Makikilala mo rin siya kapag nakasama mo na siya, ani Mang Carding habang nakatingin sa kanyang anak. Muli kong nilingon si Gigi. Nakasandalito sa sofa at mukhang nakatulog na. Hindi ko alam kung ano ba ang ibig nilang sabihin pero pakiramdam ko.
Mula ngayon, mukhang hindi na babalik sa normal ang buhay ko.